Short notice ang load natin ngayon. Akala ko wala na akong load. Akala ko bukas na, pero yeah, tinawagan nila ako. Then ang delivery nito is sa Wednesday, papuntang Atchison, Alberta. So kung bukas ako aalis, mabibitin ako eh. So ngayon na lang ako umalis, nag-decide. Yan yung trailer natin. Yan, 3481. Kukonect tayo dyan. And then yeah, babiyahe na tayo. Hindi naman siya ganun kalamig, -9, no? Pero maraming snow, kaya kahit pa paano malamig pa rin. So connect tayo dyan. So mag-drive lang tayo ng few hours today, mga kapatid. Then pahinga na tayo kaagad. Then bukas na natin tatapusin yung ating run. Kasi hanggang bukas ng gabi, nandun na tayo sa Atchison, Alberta. Lampas lang ng konti yun ng Edmonton. Hindi pa rin ako nabigyan ng mga kapatid, ng US run. Mukhang wala yatang US run eh. But anyways, tara, i-pre-trip ko lang yung ito, trailer, then good to go na tayo. So bakal na naman ang ating load, walang katapusang bakal. Yan ang pangunahing load ng company. So quick lang to, quick pre-trip lang. Hindi alam kung pabaliktad ba. Lalaga na tayo. Woo! Hiningal ako doon, mga kapatid. Grabe. Brake check natin ang trailer. Okay, hindi humiwalay. So safe na tayo niya. So magtitimbang lang tayo, required kami magtimbang. Parang nung nangyari sa akin nung last na biyahe ko, yung turn and burn ko, pagtimbang ko, pabigat yung sa drive tire ko, 39,000 pounds. So over siya ng 2,000 pounds. So ang ginawa, dinala ko doon sa tarp shed, tinanggal ang tarp, ang strap itinulak nila. So wala. Hopefully ito okay lang ang load, ang nito, load distribution niya, yung weight distribution niya. Hiningal ako. Iba na talaga pagka matanda na, mga kapatid. Hindi kagaya dati nung bata-bata pa tayo. So ito yung scale namin. Timbang natin ito, magka-countdown na tayo ng 15 minutes natin. Good morning, mga kapatid, good morning. Katatapos natin mag-shower.
Dito tayo sa Regina Flying J sa balcony, no? Katatapos natin mag-shower. And kakain tayo ng tanghalian at umagahan na. Sabay-sabay na, no? So, samahan nyo ako. Ito. Kain tayo. Hindi ko alam kung anong ulamin ko. Pero ayan, nakapagsaing na ako. So, bunutin na natin yan. And, kuha tayo ng plato natin. And then, yeah, ulam pala. So, may mga baon akong ulam dyan. Ayan, mga lutong ulam na, no. Hindi ko alam kung anong kakainin ko. So, ito pa yung may balon-balunan pa, no. Ito, merong dinuguan. Merong apritada, ayan. Ito, I think isda ito. Isda. And then may langka ako. And then meron akong ito, pinapaitan ito. Frozen pa siya. So hindi ko muna yung kakainin dahil yung last time yun ang kinain ko. And then ito, isda. So ang kakainin natin ngayon ay balon-balunan ito, no. Parang trip ko ang dinuguan. Ayan. Hindi, balon-balunan tayo. So balon-balunan, no, sa ilalim yan. Ito yung butter, cream cheese para dun sa bagel. Ayan, para sa bagel. Pero ayan, balon-balunan, atay, and then itlog ang kakainin natin. So tara. So ipainit natin to. Dapat hindi dyan sa plastic pero hindi ako nakapagdala ng babasagin. So microwavable naman yan, pero hindi pa rin ako pabor dyan. So yan, kuha na tayo ng kanin. Dito tayo sa ating maliit na lamesa. Yan, okay na yan. Kunting kanin lang. Then, yung ating upuan. Meron tayong maliit na upuan. Kailangan maliit lang lahat ang gamit natin dito, no? Mag-start na yung truck kasi gumagamit ako ng microwave. Nakapatay yung truck. Ayan, nag-start na siya ng kusa. So, tubig. Yan, and then of course, itlog. Dalawang itlog ang kasama niyan. So, balatan natin itong itlog. Kasama niyang ano ko is itlog. Hindi nawawala yan sa ano ko. Diyan ako kumukuha ng protein, ano. Sa itlog. And sa gatas. Nakita nyo yung gatas ko doon, ang dami. So, pumuputok-putok na yon. Mainit na yun sigurado. So, buksan natin to para makita nyo kung paano ako lumamon. So, yung aking bed. So, pwede na to. Gutom na ako Stop. So, yan yung ating balon-balunan tsaka atay. Hindi naman natin mauubos yan, no? Okay. So, tara. Ito yung ating food. Samahan nyo ako, no? So, tara. Kumain tayo. So, ito yung ulam natin. Yung balon-balunan at atay. Makikita nyo. Ayan. May natira pa. Adobo naman to So, pinrosen ko. Pero ayan ang itsura niya na ngayon, no? Tapos, may itlog tayo.
And then, halos isang cup lang na kanin. Yan lang yung ating kakainin ngayon. And then, dadarga na tayo. Tara, kain tayo mga kapatid. Masarap pa rin. Maanghang. So, ganito yung buhay truck driver. So, ang kain ko na uli nito mamayang gabi na, pag-stop ko. Nagra-rice ako twice lang. Twice a day. Kundi lang. And in between, nagko-coffee break tayo. Meron tayong tinapay, ganun, or salad. Yun lang mga kapatid, no? Mabilis na kain lang. And then later on, pag nag-stop ako, magko-coffee break, may tinapay or salad, and then ang kain ng kanin, is mamayang gabi na uli. Actually, before 6. Kasi ang kain ko is between 12 to 6. Between 12 p.m. hanggang 6 p.m. Diyan lang ako kumakain. And then, the rest, from 6 p.m. hanggang 11:59 a.m. the next day, hindi ako kumakain yan. Nagtutubig lang ako. So, yun lang, mga kapatid. Salamat sa pagsama sa pagkain. Kita-kita tayo uli ngayon sa kalsada. Isang magandang umaga. Good morning mga kapatid. Ayan, kagigising natin. Bale, magpi-fuel tayo. Dito tayo sa Flying J sa Sherwood, Edmonton. Dito tayo nag-stop kagabi. So nag-snow pala. Ayan, merong manipis na snow. Ano? Bale, magpo-fuel tayo. Kung saan nakahambalang ang mga truck, ano? Hindi pa ako masyado umaandar kasi hindi pa ako nakapag pre-trip. Doon na ako magpe-pre-trip sa ano, sa Fuel Island. Ay, nako. Buhay. Turn right, then take the first Buhay right. ng truck driver kapag winter time, medyo masalimuot. Wala. Driving na pala ako yan. Paandarin ko na to. Turn right, then take the first right. Akala ko, hindi pa ako driving. Nagpalit to. Lumampas ako ng 8 kph. Kaya automatic magpapalit yung status ko dyan. Okay lang. Palitan na lang natin to. Change. On duty. Pre-trip. And then load check. Ay hindi, fuel pala. Ayan, so mag-fuel muna tayo, no, mga kapatid, ano. And then after nyan, larga na tayo. Ayan, mga kapatid, no, malapit na tayo sa ating drop-off.
So meron tayong sinusundan na truck na nagpa-plow ng snow, ano. Since nasa loob ng city, no, nasa Edmonton tayo, inaalagaan talaga nila yung mga kalsada rito na inaalisan agad ng snow. Yung mga main, kasi pag pumasok ka rin sa mga secondary road dito, marami ring ano, compact snow. Matulas dito. Lipat na tayo dito. So hindi ako masyado worried ngayon na mapoprosen talaga yung kamay. No. Kasi -10, that's fine. Hindi kagaya nung last video na napanood ninyo na talagang na-frozen ako ng gusto, no? Na-freeze yung mga kamay ko. Halos ma-frostbite na. Sobrang sakit. So ngayon, hindi naman siya ganun kalamig. Kumbaga, malamig pa rin yan, pero hindi yung talagang mahihirapan ka ng gusto. Although mahirap pa rin magtupi ng tarp pag winter kasi tumitigas yung tarp. No, hindi siya, pag itinutupi mo siya, dudulas siya, mahirap siyang tupiin dahil matigas. No? Grabe. Ang tindi ng railroad na yun. Turn right at the traffic light. Let's see. Ito, snow na dito, di ba? Hindi, sa umpisa pa lang sa ano lang pasukan. In 600 meters, arrive at 11 Atchison Road, Parkland County, up T7X on the left. Nasa left daw siya, no? Hindi ako sure kung ano to. Kung nakapag-deliver na ako dito. Tingin ko hindi pa. Halos kasi pare-parehas yung daan eh. So, ubusan ako ng battery. Arriving at 11 Atchison Road, Parkland County, up T7X on the left. Ito nga. Pasok ko na. Dito yung address eh. Pasok na natin dito. Kung magkamali man, malawak naman yung yard nila yun. Pwede tayo dyan umikot. Lambot ah. Gilid muna tayo dito. Please report to shipping and receiving. Dito nga yun. So, gilid lang natin dito. So, ayan, shipping. Ito yung shipping and receiving nila. So, punta muna ako doon, ano. Hindi pa natin alam kung pwede tayo dito mag-video. So, hindi muna natin pagganahin ng video natin. Pero malamang papasok tayo dyan sa isang mga yan. First time ko rito na mag-unload. Babalik ako mamaya mga kapatid. Yan, nandito na tayo sa naubusan ako ng battery kanina, So, patayin natin tong ilaw. Masyado maliwanag. Ayan.
pwede naman eh, nakikita naman ako kahit papaano. Hindi daw dito. So, yung nakita ko, actually dito daw talaga ina-unload. Pero since yung load ko is halos doon na para doon sa kabilang yard nila, doon na lang daw nila ako i-unload. At ang sabi nung nakausap ko, ipapapasok daw sa akin sa loob, no, yung trailer para doon ako mag-untarp sa loob. Mas maganda pagka ganun para hindi masyado malamig at hindi sa snow, kasi nag-i-snow na ngayon ng paunti-unti. Siguro ayaw nilang mabasa yung or ma-snowan yung load ko, kaya sabi nila doon kami mag-unload. So inihintay ko lang yung mag-unload sa akin para pupunta kami doon. So yun na, tinawag na tayo nung ano, sunod na tayo dun sa kanya. Kung saan tayo mag-unload dito. Siguro dito sa warehouse na kaliwa, sa kanan, kung saan man. Doon. Okay, sige. Doon tayo iikot. So okay. So, dyan tayo. Hindi tayo kakasya dyan. Napakaliit lang nun eh. Kaya doon ako pinababack in. No? Napakaliit niyan. Natin kung kakasya tayo dyan. Yan daw tayo magbaback in eh. Sabi ni Brotherhood eh. Paano ko tutupin yung tarp ko dyan, ano? Discarding, ano? Patupi-tupi ng kaunti-unti. Sakto yung trailer. Siyang magsasabi kung Let's get you to bring your front end this way just a tiny bit. here? Yeah. Okay. So mag-unload tayo doon, ano mga kapatid, ano. So sige, babalik ako. Good morning. Nakapag-untarp na tayo, no. Pero hindi pwedeng mag-video dun sa loob eh. Kasi bawal daw, sabi nung unloader ko. So hindi tayo magbi-video.
kasi mahirap na. Baka mamaya may reklamo tayo, no? So, hindi tayo nag-video doon. Nandito yung isang papel na kailangan kong papirmahan. Pirmahan ko na rin to. So, ang kagandahan, pinapasok ako dun sa loob, ano? Yung trailer, nakapasok dun sa loob ng dock nila. Tapos binaba yung pinto ng kalahati between sa tractor ko at dun sa trailer ko. So, dun ako nag-untarp. Medyo masikip pero okay lang kaysa naman ako dito sa labas na nag-i-snow, no? Tapos may hangin. Doon at least may heater ng konti, hindi ganoon kalamig. Kaya nakapag untarp naman tayo ng maayos. So nag-send na ako ng message sa aking dispatch, na bigyan na ako ng reload pero wala pa silang message sa akin, so baka wala pa. So after ko ma-unload dito, maghahanap ako ng truck stop kung saan pwede tayong magstay, walang araw dito sa Atchison ngayon, malapit lang to sa Edmonton, 30 kilometers away. Nag-i-snow siya ngayon dito, no? Salamat naman at natapos na yung untarp ko, no? Nakapag-untarp na ako at sa loob. So yun na ang sitwasyon ngayon dito. Makikita nyo mamaya pagka lumabas na tayo dito, ipapakita ko yung itsura ng weather ngayon dito. Okay, meron na tayong reload sa Van Leeuwen. Nakapag-load na tayo dyan minsan. So let's see, saan tayo papadaanin ito? Kanan. So yan yung weather condition ngayon dito, snow, Ang kagandaan dito sa reload ko na to, sa loob yung sa loob ka magtatarp. Itatarp daw ito eh. Mabigat tong na to. Mabigat tong mga tarp. Di bale, may forklift naman doon. In 500 meters, turn right on Highway 60. So yeah, 49 kilometers away tayo doon sa ating reload location. Mag-stop sana ako dyan, turn right on Highway 60. Pero dahil meron na tayong reload, diretso na tayo doon para maloadan na tayo ngayon at tayo ay makabalik na ng Winnipeg. Then kung may load pa tayo uli, then yeah, turn right at the traffic light. okay. In 900 meters, take the exit on the right to Highway 69 East toward Edmonton. Sa US, bihira ka makakita ng ganito, no? Not unless talagang biglaan na nag-snow, no? Sa US. Pero dito sa atin sa Canada, no? Ano na yan, normal na pangitain na yan kapag winter time dito. Ganyan kadaming snow palagi ang kalsada. Take the exit on the right to Highway 69 East toward Edmonton. Ay nako. So dito madulas dito dahil tulay, ramdam ko. Ramdam natin ang ang dulas. Brightness ng natin, yan na natin, taas na natin, hindi ko makita. Pinainit ko yung puwang ko kasi mukhang tinamaan yung lower back ko. Mukhang mali yung buhat ko kanina dun sa tarp. O yung yuko ko kanina, medyo iba. Kaya medyo napaaray ako ng konti, parang mali ang yuko ko.
Dapat kasi bend the knee. Ganun dapat eh, para safe. Pero kanina, yumuko lang akong bigla. Medyo iba. So, yeah, kita-kita tayo maya-maya lang sa ating reload location sa Van Leeuwen. 1.5 kilometers. Ayan, papasok na tayo mga kapatid. Kinuwayan na tayo. Tayong mauunang kargahan. Tandahan lang tayo. Problema nito, mayroong isang truck pa. Baka mamaya papaalisin tayo, papalabasin tayo kaagad. Okay, baba muna tayo mga kapatid at tanungin natin kung paano gagawin. Maglalagay ako ng damage. Balik ako mamaya. Okay. Tapos tayong mag-load. Hindi tayo nakapag-video doon. Nandyan daw yung big boss nila eh. So hindi tayo nakapag-video. Dito na lang tayo mag-video sa labas. So yan na. Natarpan ko na yung load natin lagyan ko ng bulkhead yata nga. Nakalimutan ko na tawag dito eh. Bulkhead yata. Yeah, I think so. Bulkhead. Protection yan para just in case magpreno ako ng bigla. Yung sa gitna kasi nito, merong dalawang bundle na hindi nasasayaran ng strap. Parang iniipit lang siyang ganun nung magkabilang load. Kasi yung nasa gitna mataas yung load, so yung pangalawa rito na bundle naiipit lang siya, so hindi talaga nasasayaran ng mga straps. So ito yung protection niyan para hindi siya pumunta ron. Kung umusog man siya, sasangga siya dyan, no? Napaka-importante niyan, lalo na kapag meron tayong mga sudden stop, hindi inaasahan, no? May aksidente, kailangan mo mag-stop kaagad, meron yan. So light lang tong load natin, parang 30,000 pounds lang daw yan ang total niyan. So medyo bitin nga dito, isang tarp lang ang inilagay ko eh, pero okay lang yan, walang problema yan kasi nasa likod naman yan eh. So yeah, yan ang ating load ngayon. Pabalik na tayo ng Winnipeg. So hindi natin kaya ng isang drive lang ang Winnipeg kasi 1,350 kilometers. So magdadrive ako ngayong araw hanggang sa kaya ko, no? Hanggang sa maliwanag pa, and then bukas na yung iba. Okay, so tara, daan muna tayo ng Flying J, and then maliligo tayo, and then diretso na tayo sa biyahe. Okay. Ay, nagbabalik ako mga kapatid, tapos na tayo mag-shower. Pabalik tayo ng Winnipeg, so may load na tayo. Balik na tayo ng Winnipeg, larga na tayo. Pusin lang natin kung ating nibela. Kailangan talagang ang tawag dito, relax tayo na magmaneho. So tara na.
mga kapatid. Medyo malayo-layo yung biyahin to, no? Hindi natin matatapos to ngayong araw na to, bukas pa, no? Kailangan ko pa ng hindi pa pala ako naglagay ng load info ko. Uh, 21:33:50. Mas muna tayo. Kasi lagay ko muna yung load info ko. Kalimutan ko eh. Mamaya new load 21:33:50. Delivery bukas. Trailer. Ay nako, 34 81. Okay. Yan. Ready na tayo. Sure na to. Okay, let's go. Aha. Masakit yung lower Turn back ko. right, then take the first right. Parang tawag sa amin sa Pangasinan nun, alikda. Turn right, then take Alikda, the may second bunod left. ko. Alikda, alikda. Masakit, mali yung yuko ko, no? Mali yung position ko. Kasi dapat pag yuyuko kayo, laging bend your knee, no? Kailangan naka-bend yung knees natin kapag yuyuko tayo para maprotektahan yung lower back natin, ano? Pero kanina Turn right on Pembina Road, then take the first right. nangingi talaga to si ano eh, si Turn Garmin. right on Pembina Road, Oh. then turn right. Oh, nag-iingay. Ingay mo. Tahimik ka lang dyan. Okay? Ka sa city, mali-mali ang pinapupuntahan mo sa akin. Ikaw ang sinisisi ko, ha? Hindi sarili ko. Napapasok mo ko sa no track route. Kaya nga kita binili para iiwas tayo sa no track route. Hindi pa na-update siguro yung mapa mo, no? Nakaraang ano, sa video ko, no? Turn right Hindi, at the traffic ito, light, itong then darating na take the video ko ramp pala. on the right. Bali nakaraan na, pag pinost ko to, nakaraang video na. Napasok ako sa no track route. Pinapasok ako nito ni Garmin. Pahamak, buti walang pulis. Kasi kung may pulis yun, napahamak tayo doon. Sigurado. So, Take the ramp on the right, take Highway 16 east toward Lloydminster. pero buti na lang kanyo at walang walang pulis sa section na yon kung saan ako pumasok na no track route. Well, kasalanan ko rin dahil nakita ko na 8,000 kilogram may no track na signage na papasok doon, pero ang iniisip ko meron akong load, meron akong pipick upin sa area, pero mali pa rin kasi for sure merong ibang route papunta doon sa pipick up ko, diba? So mali pa rin ako doon. So pag merong pulis doon, sigurado matitikitan ako. Buti na lang at wala. Keep left to Highway 16 east. So Highway 16 tayo, no? Dire-diretso hanggang Highway 11, then Regina, Highway 1, dire-diretso na hanggang Winnipeg. So yun ang ating magiging ruta ngayong hapon na to, no? Hanggang mamayang gabi. Magkita-kita tayo kung saan tayo matutulog ngayong gabi. Isang magandang tanghali, mga kapatid. Time check 4:08
PM, alas 4:08 ng hapon, mga kapatid. Nag-load check tayo dito sa may Lloydminster, ano? And then nagmerienda na rin tayo. And then tuloy-tuloy na yung biyahe natin, ano? Meron tayong naiiwang 6 hours ng biyahe. Hindi natin alam kung saan tayo aabutin yan. Ang layo natin sa Regina is 530 kilometers. So hindi ko alam kung magdadrive ako hanggang sa Regina. Baka hanggang Chamberlain lang ako, then doon ako magpapahinga. Let's see, no? Ayaw din kasi natin mag-drive ng madilim na, no, ng todo or gabi na ng sobra, kasi delikado ang daan, ano? Hindi natin nakikita, baka may madulas na section, no, na part ng kalsada, magkaroon pa tayo ng aberya, no? So maya-maya lang mag-stop na rin tayo hanggang Chamberlain siguro. Meron dun yung rest area sa Chamberlain, malaki yon, palagi na mga may bakante ron, ano? And then bukas na natin itutuloy. Maaga na lang tayong babiyahe bukas. 8 hours lang ang gagamitin nating pahinga. Kasi kadalasan ngayon, umabot ako ng 9-10 hours na akong nag-i-stop eh. Parang ano kasi, masarap matulog, ano? Kasi malamig. So ang sarap matulog sa ano, pagka nag-alarm na sa umaga, papatayin ko yung alarm, then makakatulog ako uli. Sarap kasi matulog pag malamig. Nakakatamad, ano? Yun lang isang kagandahan din ng ano, no, sa trabaho na to, no, yung hawak mo yung oras mo, no, as long as ma-deliver mo ng on time yung load mo, wala kang problema kung kailan mo gusto magpahinga, no. Parang ako, kada load check ko, nagpapahinga ako like 15 minutes, 15 to 30 minutes. Nagpapahinga ako. Kasabay ng load check ko, after nun, rest break. Nagre-rest break ako. Pero pagka nag-start naman na akong magmaneho, dire-diretso naman na, no? Para ngayon, i-try ko na dire-diretso na tayo hanggang hindi, kailangan ko pala mag-stop ng Saskatoon, ano? Kasi another load check every 250 kilometers or before 3 hours. Kailangan naming mag-load check, ano? I-check namin yung load. Baka gumalaw, ano, lumuwag yung strap. And then syempre walk around inspection na rin ng mga gulong. Baka may naplat, lumambot, may air leak, ganyan, ano. Then pag winter, linis-linis kami ng ilaw sa likod kasi nakocoveran yan ng snow eh. Kapag may snow yung kalsada at bumabiyahe ka, mag-accumulate yung snow dun sa ilaw mo sa likod, no? So mawawalan ng visibility yung sumusunod sa'yo. So kailangan yan, nililinisan natin yan from time to time, ano? Kada load check natin, lilinisan natin yung mga ilaw na yan. For our own safety at para sa safety na rin ng mga sumusunod na sasakyan sa atin. Lalo na kung maraming snow sa daan, no, parang alikabok yan eh, no, na snow. Hindi halos makita yung sinusundan mo. So importante yun. Hi, ayan, medyo okay pa yung kalsada rito kasi last winter nung dumaan ako dito, compact ice na to eh. Itong buong kalsada na to ng Lloydminster. Ngayon, medyo malinis pa oh. Kumbaga, naagapan nila, ayan oh. Nailagay na nila sa gilid kaagad yung mga
snow dito, na igilid na nila, no? Nabakbak na nila kagad. Hindi na nadaanan ng mga sasakyan. Tapos dumikit na rito sa kalsada. Ay nako, iniinda ko pa rin yung yung lower back ko, no, mga kapatid. Nilagyan ko siya uli ng bolta rin kasi medyo masakit. Alam nyo, alam ng mga truck driver yan, kahit sinong driver pa yan, kahit hindi truck driver, yung palaging nagmamaneho, sakit namin yan, yung lower back, no? Kung pangit ang posture ng upo mo, no? Position ng upo mo, mahihirapan yung lower back. So nanonood ako ng mga exercises, mga kung ano ang makakapag prevent ng injury sa lower back or para hindi sasakit ang lower back. Kailangan daw talaga yung midsection, easy exercise mo. Palakasin mo yung midsection mo para masuportahan niya yung yung lower back mo. Lalong-lalo na sa aming na nagkakaedad na, ayan si paring pulis, no? Kailangan talagang mayroong exercise, And then yung deadlift daw, nakakapagpalakas ng muscles ng lower back. Pero pinaka-importante, malakas yung midsection natin, yung abs natin. And then yung kapag yumuyuko tayo, kailangan i-bend yung knees natin, wag yung naka-straight. Kung hindi, lahat ng pressure nasa lower back natin. Iniinda na rin natin yung mga tuhod, yan, pagka nagkakaedad na yung tuhod. So hindi na mapigilan ng pagtanda natin, Diyan lahat naman ang punta natin. So it's up to us kung paano natin inaalagaan ang sarili natin para wala tayong masyadong nararamdaman sa pagtanda natin, So So maya-maya lang didilim na, mga kapatid, magdidilim ng kapaligiran, ang daan magiging medyo mahirap na, Pero sikapin natin na makarating tayo dun sa Chamberlain, mga around kasi ang Saskatoon is 268, mga 400 siguro, hindi naman, mga 350 kilometers away pa ako doon. So meron pa akong 6 hours, so kayang-kaya yan. So doon ang pinaplano kong mag-stop mamayang gabi. Papakita ko sa inyo yung place na pag-i-stopan ko mamaya para kahit paano nagkakaroon kayo ng idea kung saan kami nag-i-stop, yung mga location, mga truck stop o gasolinahan na aming pinag-i-stopan, makita nyo, kumbaga, anong tawag dito? Ma-internalize. Ano ba yung exact word doon? Para ma-visualize yon, ma-visualize nyo kahit nandyan kayo sa wala kayo dito, ma-visualize nyo kung saan kami nag-i-stop. Iba-iba yan. May mga lugar na safe, may mga lugar na alanganin, ganun, mga lugar na malungkot dahil ikaw lang ang nandun. So kung hindi ka sanay na mag-isa kapag ikay truck driver dito sa Canada or US, medyo magiging mahirap sa'yo, Mag-i-struggle ka. Good morning, mga kapatid. Hindi na ako nakapag-video kagabi nung nag-park ako. Kalimutan ko na. Ay, nako. Lamig.
So, itong ating ano. So, kita nyo yung karsada na yan, no? Compact ice yan. Compact ice yan. So, checkin natin yung ating ganun lang tayo ng konting ano, walk around sa ating truck. Makita natin kung ano, baka meron tayong leak dyan or ano, may leak yung ating ano or flat pre-trip. Meron pa tayong 5 minutes. Ikutan lang natin. Want to start, malamig. So every umaga ganito pre-trip tayo. Hindi pa nakabukas yung ilaw. Kasi natin yung ilaw para sure. Malamig, ano? Madulas siya, no? Yang ano na yan is compact ice to. Ice rink. Pwede kang mag-ice skating dito. Check tayo ng gulong, then pakinggan natin kung meron leak yung ating mga ano. Linisin natin tong ilaw natin para kita tayo. Mahangin pa. Grabe. Yan, wala namang problema yung hub oil niya, yung wheel seal niya, hindi tumagas, dumi lang yan. Naririnig na anumang leak. Mga ilaw niya gumagana. Malamig. So ito yung itsura ng ating pinag-stayan kagabi, no? Sa Chamberlain ito, sa tabi ng kalsada. Nakita nyo yan, mga truck nasa gilid. Yan, nasa gilid. Tapos ito yung kalsada, oh. Walang na compact, naging compact ice na to. Hindi naman kasi naaalis. So yun, tayo lalarga na at malamig. Pasok na tayo sa loob. Nakapagdasal na rin, maging safe tayo sa daan. Kanina pagkagising natin, nating kakalimutan yan mga kapatid, ano, na tumawag tayo sa taas para protection nila tayo, no, sa ating biyahe sa araw-araw. Napaka-importante yan mga kapatid. Makita nyo yung kalsada na yan, madulas. Compact ice dito sa ano. Pagka ganyan ng kalsada, naku po, dahan-dahan lang. Pag dyan ka sa ano, yung sa dinadaan ng kalsada talaga. Ano
Ang temperature ngayon, siguro hindi naman ganun kalamig. -12 lang. Ayan. -12 dito sa location ko. Pero may hangin. So, check natin temperature ng makina, 71. Engine oil, 72. Okay na yan. Pwede na tayong lumarga. Ano na yan, tataas na lang yan dito kapag ka magdadrive na tayo. So 6:32 AM ng umaga, meron pa tayong 650 kilometers away. Ayan, dito na tayo mga kapatid, ano. Dadaan tayo ng Flying J, fuel tayo, then magsha-shower tayo, no, para presko tayo. Hindi na ako nag-drive dito para dito mag-stop kagabi kasi alam ko full na ang parking dito, so hindi na ako dumiretso dito kagabi kasi wala rin lang ako mapaparkingan. Kaya nag-decide ako na ganun ang ginagawa ko pag alam kong late na at yung sa truck stop ako mag-stay for the night, malamang wala nang parking, kadalasan yan. So hindi ko na pinupush. Nag-i-stay na lang ako ng malapit papunta sa mga truck stop. So sa umaga na lang ako nagpa-park para kung ano man maligo, kung wala maligo, or mag-fuel, no. So dito to sa Regina, no, sa Balgonie, Saskatchewan. Flying J na to. 200 meters, arrive at Flying J Travel Center on the right. So punuan din to kadalasan. Pero ngayon mag-alas 8 na, nag-aalisan na yung mga nag-stay rito kagabi. So maluwag na to. Please drive to highlighted route. Pwede akong mag-park na dito sa pinakagilid niya. Ayan, sa pinakagilid na lang ako para malapit ako sa papasok dun sa store. And then tsaka ako iikot mamaya para mag-fuel. So dito na lang tayo magpa-park sa gilid. Madulas din dito kasi yan, compact ice din. Kaya so yeah, dito na lang tayo. Then mag-shower muna tayo, and then mag-fuel, and then dire-diretso na yon sa yard. After lunch na tayo siguro makakarating sa yard kasi meron pang 550 kilometers. So kita-kita tayo maya-maya lang. Tara, mag-fuel tayo. Tapos na tayo mag-shower. Mag-fuel lang tayo mga kapatid. And then, biyahe na tayo. Mabilisan lang. So, 891 877 and 10. Okay, pwede na. So mag-fuel lang tayo, then larga na tayo mga kapatid, ano. Ilang beses ko naman nang naipakita to sa inyo, no, na mag-fuel. So, ulitin ko lang ngayon. Linisan natin yung salamin natin para maganda ang ating view habang nagmamaneho. Yan.
likod. Ito ang ating mata, ang ating side mirror. Sa side, yung ating window. Sa harap, ang ating windshield. Diba? So, kailangan yan malinis palagi para kitang-kita natin ang nasa harapan. Napaka-important. So, ito prone sa na ma-freeze. So pinupuno ko yun lagi yung depth natin. Okay. Nakapag pre-trip naman na tayo kanina, so okay lang yan. Puno na. Hindi umapaw. Okay. Kabukas pa. Hopefully may depth kasi minus 12 eh. Minsan, ayan, meron. Sabi, begin fuel. Ibig sabihin meron to. Naman eh. Last time naglagay ako nung nandun ako sa Prince Albert dahil minus 30. So bago ako natulog, naglagay ako ng diesel anti-gelling diesel conditioner. So mag-move forward tayo, then kukuha tayo ng resibo natin. Okay, tara. I-print tayo ng resibo. So kailangan nyo to, itong nakakaipon ka ng points dito para sa libreng shower and para sa ibang free kung anong gusto mong bilihin. Pag naipon mo yung points, pwede mong ipalit ng mga yan. So morning. So magpiprint tayo. Yan, print. So yan yung bago. Yan, points na earn ko 105. Older receipts. So meron ako nitong sa Sherwood. So print ko rin yan. Bali 3 pala. Meron pang isa. Return to menu. Print. Older receipt. Meron pang isa ito. Sa Balgone. Print. Yan, 68 points yan. So pag naipon mo yung mga points mo, pwede mong gamitin yung rewards points mo. Kung gusto mong bumili ng kahit ano dyan, pwede mong gamitin yung rewards points mo dito para bumili ng kung anong gusto mo, kahit ano na pwede dyan sa store, mabibili mo gamit yung points mo. Lumilipad, sakit sa kamay kumakagat. So yun lang mga kapatid, tara at magbiyahe na tayo. So yun lang mga kapatid, kita-kita tayo sa biyahe hanggang sa yard mamaya. Good afternoon mga kapatid, nandito na tayo, malapit na tayo sa yard. So sa tingin ko ito na yung ito ang natatanging load natin for the week sa run na ito, Turn right onto the unpaved road. Hindi na tayo mabibigyan ng reload kasi parang
wala nang mga available load, lalo na at Thursday na ngayon, ano. So, yeah, may mga ganitong pagkakataon na minsan maka-cut short lang yung biyahe dahil ito lang talaga ang magiging load mo at wala nang iba. Yan, dispatch namin yun. So, yan, wala nang available na load, oh. So, mga ano lang, mga dadaling sa mining ang nandun. At, bakit merong close ban ng company namin? Ayan, oh. At merong may mga binibentang truck. Ayan, oh. Kung sino gustong bumili, ayan, may mga binibentang truck ng company namin. Yun, wala nang load, kakaunti. So, for sure, wala nang may bibigay sa aking load. Arriving at home on the right. So, for sure, maghihintay na ako sa weekend ulit ng load para sa akin, ano. So, tayin natin to. Load na ipapasok at ilalabas mo sa company. So, kahit magaang ito, kailangan ko pa rin timbangin. Pero minsan naman, kahit hindi ko natimbangin, okay lang. Kaya lang, nagsisiguro tayo para hindi tayo mabubutasan, ano, na ba't hindi mo tinitimbang. For 880. So, napakagaang, ano. Walang kwenta yung load ko. Halos kalahati lang. And then, ibababa natin yung mga tarp. At pupunta tayo dun sa West Yard para i-drop ito kasi city driver ang magdi-deliver nito. So, kita-kita tayo doon mamaya sa West Yard. Tara mga kapatid, i-drop na natin ang trailer. Wala tayong reload. So, uuwi na tayo nito. Uuwi na tayo. Pagka-drop nito. Oh, mahangin, ha. Sarado natin tong jacket natin. Kasi malamig. So, kailangan yung trailer is nakasakto rito sa landing pad, ano. Concrete landing pad kasi para hindi lulubog. Lalo na kapag maulan, ano, pag summer. And then, kaya nakita nyo, nandito lang yan. Kasi uusod pa yan pag binaba ko yung airbag. No? Pag binaba ko na yon, ipupush niya yan ng dahan-dahan. Aabot dito yan. Ewan ko lang, dahil hindi naman ito masyado mabigat, ewan ko kung kaya niyang itulak. Pero alisin natin yung brake nitong truck. So baka tutunog pag inalis ko. Di siguro, tignan natin. Diba, tutunog. Sabi ko na, tutunog eh. Pag nakabukas yung pinto. So, inalis ko yon yung brake ng tractor para pag tinutulak niya, hindi pepersa yung preno ng tractor, ano. So, alisin ko yung hangin. Yan. So, bababa na yung hangin ng mga airbag, no? Reason siguro kaya inaalis yan para hindi sa airbag, ano? Yan, bumababa na. Yung pwersa ng load is sa airbag lang, ano? Or I don't know. Maybe yun ang reason. Kaya kailangan ibaba mo muna yung airbag. So, kung makita nyo, umusog na, di ba? Umusog na siya. So, sakto na siya dito sa landing pad, concrete pad. So mag-iwan tayo ng at least 1 inch, no? Yan, no? Hindi ko sinasagad para pag binaba ko na yan, yung susunod na mag-connect,
hindi siya mahihirapan, ano, kasi nasa ilalim yung ano niya. Pagod ako. So kailangan natin na may post-trip, ano, kung may pre-trip inspection, may post-trip inspection din ng tractor at ng trailer, especially itong trailer, para malaman kung may kailangang ayusin sa trailer na to, para yung susunod na driver pag i-deliver niya na to, hindi na siya maaabala kasi nai-report na kung meron mang kailangang ayusin, no? So importante yon na ikaw ang last touch dito sa trailer, ikaw ang magre-report. I-report ko to kasi ang ABS light niya is nakailaw. So pag nag-check ka niyan sa daan at nakita nila sa dashboard mo na may error ang yung ABS ng trailer, out of service ka. Release handle. Ayan, ano. And then kasi na natin ito lahat. Lagay natin dito sa tamang lagayan. Since bago yung truck natin, sunod tayo kung saan talaga inilalagay ito. So yun lamang mga kapatid, ano, dito natin tinatapos ang another week of run ng buhay, ano, sa kalsada. Wag po kayo magsasawang sumubaybay sa ating mga tracking adventure. At hanggang sa susunod po, huwag kakalimutan, bata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang hapon, Manibelang Pinoy po.